It's May Value Days at Woolworth with savings for everyone. 20 stores na hindi na nag-e-exist ngayon. Welcome sa Arvin Polo TV. Naalala mo pa ba ang mga paborito mong pinupuntahang tindahan na bigla na lang nawala? Yung mga lugar na dati mong pinupuntahan para sa video rentals, mga laruan at electronics, pero ngayon ay parang alaala na lang ng nakaraan. Sa video na ito, balikan natin ang 20 iconic stores na minsan naging bahagi ng ating pamumuhay pero ngayon ay hindi na nag-e-exist. Alamin natin ang mga kwento sa likod ng kanilang pagsikat at pagbagsak at bakit ngayon ay bahagi na lang sila ng ating alaala. Kaya bibigyan natin ng spotlight ang mga lugar na minsang nagdala ng saya at aliw sa ating mga buhay. Kaya, tara simulan na natin. Number 1. The Borders Bookstore. Ang Borders Bookstore ay itinatag noong 1971 sa Ann Arbor, Michigan ng magkapatid na Tom at Louis Borders na nagsimula bilang isang maliit na tindahan ngunit mabilis na lumago at naging isa sa pinakamalaking retail chain ng mga libro sa United States. Kilala ito sa malawak na seleksyon ng mga libro at mga cozy na tindahan na may in-house cafes na naging paborito ng maraming book lovers. Gayunpaman, noong kalagitnaan ng 2000s, nagsimulang bumagsak ang Borders dahil sa pag-usbong ng e-commerce, partikular na ng Amazon, at mga maling desisyon sa pamamahala tulad ng huli nilang pagpasok sa digital trends at pagtutok sa mga produktong bumababa ang demand tulad ng CD at DVD. Kung kaya't noong 2011, nagdeklara ng bankruptcy ang Borders at tuluyang isinara ang lahat ng kanilang tindahan. Samantala, inaalala ngayon ang Borders bilang simbolo ng mga hamon na kinakaharap ng tradisyonal na tindahan sa digital age at mabilis na pagbabago sa consumer behavior. Number 2. Woolworths. Ang Woolworths na kilala rin na F.W. Woolworth Company na itinatag noong February 22, 1879 ni Frank Winfield Woolworth sa New York ay isa sa mga unang 5 and dime stores na nag-aalok ng mga produktong abot-kaya na karaniwang nasa 5 or 10 cents lamang. Naging tanyag ito sa konsepto ng self-service shopping na nagrevolusyon sa modernong retailing at nagbigay daan sa mga mamimili na pumili ng kanilang mga gusto ng walang abala. Sa buong 20th century, lumago ang Woolworths at nagkaroon ng libu-libong tindahan sa buong mundo, nagbebenta ng iba't ibang produkto mula sa mga laruan at damit hanggang sa gamit sa bahay. Gayunpaman, noong 1980s at 1990s, nagsimulang humina ang negosyo dahil sa pagbabago sa consumer preferences at pag-usbong ng mga discount stores tulad ng Walmart at Target na nagdulot ng matinding kompetisyon. Noong 1997, isinara ang natitirang mga tindahan sa United States at ang kumpanya ay naging Venator Group, na kalaunan ay naging Foot Locker Incorporation na isang brand na aktibo pa rin hanggang ngayon bilang bahagi ng makulay na legacy ng Woolworths. Number 3. A&P. Ang A&P o the Great Atlantic and Pacific Tea Company itinatag noong 1859 nina George Gilman at George Huntington Hartford sa New York City at naging isa sa pinakamalaking grocery chains sa Amerika. Kilala ito sa pagpapakilala ng mga innovative ideas tulad ng economy store at private label brands na nagbago sa paraan ng pamimili ng mga Amerikano. Sa rurok ng tagumpay nito, nagkaroon ang A&P ng higit sa 15,000 tindahan. Ginagawa itong pinakamalaking retailer sa buong mundo noong kalagitnaan ng 20th century. Gayunpaman noong mga huling dekada ng 20th century, nagsimulang bumagsak ang A&P dahil sa kakulangan sa pag-adapt sa mga pagbabago sa merkado at sa matinding kompetisyon mula sa mga chains tulad ng Kroger at Walmart. Samantala, patuloy ang pagkalugi at pagsasara ng mga tindahan at noong 2015, matapos ang higit sa 150 taon, tuluyang nagsara ang A&P at nag-file ng bankruptcy. Ang A&P ay inaalala bilang isang pioneer sa grocery retailing at sa modernong shopping experience. Number 4. CompUSA. Ang CompUSA itinatag noong 1984 ni Errol Jacobson sa Texas ay naging isang pangunahing retail chain na nagbebenta ng computer hardware, software at iba pang electronic gadgets. Sa kasikatan ng computer industry noong 1990s,
lumago ang CompUSA at nagkaroon ng daan-daang tindahan sa buong United States. Kilala ang kanilang malalaking tindahan na nagtatampok ng demo stations at in-store technical support services. Gayunpaman, noong kalagitnaan ng 2000s, nagsimulang humina ang CompUSA dahil sa matinding kompetisyon mula sa mga retail chains tulad ng Best Buy at ang pag-usbong ng online shopping na pinangunahan ng Amazon. Noong 2007, matapos ang ilang taon ng pagkalugi, isinara ng CompUSA ang natitirang mga tindahan nito. Kung kaya't ang brand ay binili ng Systemax na nagpatuloy ng operasyon online, ngunit tuluyan itong isinara noong 2012. Ngayon, inaalala ang CompUSA bilang isang pioneer sa retailing ng computer at electronics noong tech boom ng 1990s at early 2000s. Number 5. Harrison Plaza Department Store. Ang Harrison Plaza Department Store na itinatag noong 1976 sa Malate, Manila ay naging isa sa mga unang full-scale shopping malls sa Pilipinas at isang iconic na shopping destination. Kilala ito sa pagbebenta ng iba't ibang produkto, mula sa damit, sapatos at accessories hanggang sa mga gamit sa bahay, na nag-aalok ng abot-kayang presyo at malawak na seleksyon. Sa kasikatan nito noong 1980s at 1990s, naging sentro ito ng commerce at entertainment para sa mga residente ng lungsod. Gayunpaman noong 2000s nagsimulang humina ang Harrison Plaza at ang department store nito dahil sa matinding kompetisyon mula sa mas modernong malls tulad ng SM Mall of Asia at Robinsons Place, Manila. Noong 2019, matapos ang halos 4 na dekada, tuluyang isinara ang Harrison Plaza upang bigyang daan ang redevelopment ng site nito. At inaalala ito bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng retail sa Manila na hindi nakasabay sa pagbabago ng retail landscape. Number 6. Sports Authority. Ang Sports Authority ay itinatag noong 1987 sa Florida, ay naging isa sa pinakamalaking retail chain sa Amerika na nagbebenta ng sporting goods, athletic apparel at equipment para sa iba't ibang sports at outdoor activities. Sa rurok ng kanilang operasyon, nagkaroon sila ng higit sa 450 stores sa buong United States na nag-aalok ng mga produkto mula sa kilalang brands tulad ng Nike at Adidas. Kung kaya't kilala sila sa malalaking tindahan at one-stop shopping experience para sa mga sports enthusiasts. Ngunit noong 2010s, naharap sila sa matinding kompetisyon mula sa mga retail chains tulad ng Dick's Sporting Goods at sa mabilis na pag-usbong ng online shopping. Ngunit hindi nila nakayanan ang pagbabago sa retail landscape at noong 2016, nag-file sila ng Chapter 11 bankruptcy. Pagkatapos ng ilang buwan, isinara ang lahat ng tindahan at ipinagbili ang kanilang assets, kabilang ang pangalan, sa Dick's Sporting Goods. Samantala, ang Sports Authority ay inaalala ngayon bilang isang dating malaking retail chains na hindi nakasabay sa e-commerce revolution. Number 7. Mervyn's. Ang Mervyn's ay itinatag noong 1949 ni Mervyn G. Morris sa California at naging isang tanyag na department store chain na nag-aalok ng abot-kayang damit, sapatos at mga gamit sa bahay para sa middle class na mga pamilya. Kung kaya't kilala ito sa kanilang big brands, small prices na kampanya na nag-aalok ng mga branded goods sa mas mababang presyo kumpara sa mga high-end stores. Samantala, sa ilalim ng Dayton-Hudson Corporation, lumago ang Mervyn's noong 1980s at 1990s na nagkaroon ng mahigit 300 stores sa buong United States. Subalit noong early 2000s, nagsimulang humina ang negosyo dahil sa matinding kompetisyon mula sa mga discount retailers at online shopping. Kung kaya't noong 2004, ibinenta ang Mervyn's sa isang grupo ng private equity firms, ngunit hindi ito nakatulong upang buhayin muli ang struggling na kumpanya. Samantala, noong 2008, nag-file sila ng bankruptcy at tuluyang nagsara ang lahat ng tindahan. At inaalala ngayon ang Mervyn's bilang isang paboritong shopping destination na hindi nakasabay sa mabilis na pagbabago sa retail landscape. Number 8. Lum's. Ang Lum's ay isang American restaurant chain na itinatag noong 1956 sa Miami Beach, Florida ng magkapatid na Stuart at Clifford Perlman. Kilala ito sa kanilang hotdogs na steamed in beer
isang unique na offering na nagdulot upang maging kilala sila. Mula sa isang maliit na hotdog stand, lumago ang Lums at nagkaroon ng daan-daang lokasyon sa buong United States. Noong 1969, binili ng Lums ang Caesars Palace sa Las Vegas na nagpapakita ng kanilang tagumpay. Gayunpaman noong 1971, ibinenta ng mga Pearlman ang chain kay John Y. Brown Jr., dating CEO ng KFC. Ngunit, sa ilalim ng bagong pamamahala, nagsimula ang mga pagbabago, ngunit naharap ang Lums sa matinding kompetisyon mula sa iba pang fast food at casual dining chains. Kung kaya't pagsapit ng early 1980s, nagsimulang magsara ang mga Lums restaurants at noong 1982, isinara ang huling natitirang lokasyon. Samantala, naaalala ang Lums bilang isang iconic na chain na hindi nakasabay sa pagbabago ng industriya at consumer preferences. Number 9. Giftgate. Ang Giftgate na itinatag noong 1979 ni Virgie Ramos ay naging tanyag na retail store chain sa Pilipinas, kilala bilang exclusive distributor ng Sanrio products tulad ni Hello Kitty. Sa kasikatan nito, noong 1980s at 1990s, naging paborito ito ng mga kabataan at young adults. Nagbebenta ng iba't ibang cute at unique na Sanrio merchandise tulad ng school supplies, accessories, bags at stuffed toys. Kung kaya't naging bahagi na ng kultura ng kabataan ang Giftgate na nag-aalok ng mga produkto na bihirang makita sa ibang lugar. Ngunit noong 2000s, nagsimulang humina ang Giftgate dahil sa pagbabago ng consumer preferences at lumalaking kompetisyon mula sa online shopping at iba pang retail stores. Samantala, unti-unting nagsara ang mga tindahan nito at noong huling bahagi ng 2010s, tuluyan na itong nawala sa retail landscape ng Pilipinas. At naaalala ang Giftgate bilang isang iconic na shopping destination para sa mga tagahanga ng Sanrio at bahagi ng kabataan ng maraming Pilipino. Number 10. The Limited. Ang The Limited ay itinatag noong 1963 ni Leslie Wexner sa Ohio ay naging isang tanyag na retail chain na nagbebenta ng women's apparel at accessories na nakatuon sa mga kabataan at young professionals. Sa kasikatan nito noong 1980s at 1990s, lumago ang The Limited at naging isang staple ng mga shopping malls sa Amerika na nag-aalok ng fashionable ngunit abot-kayang damit. Bilang bahagi ng limited brands, kasama ang Victoria's Secret at Bath and Body Works, naging bahagi ito ng isang retail empire. Subalit noong huling bahagi ng 2000s, nagsimulang humina ang negosyo ng The Limited dahil sa lumalaking kompetisyon mula sa fast fashion retailers tulad ng H&M at Zara, pati na rin ang pag-usbong ng online shopping. Sa kabila ng mga pagsisikap na mag-rebrand at i-restructure ang kumpanya, patuloy na bumaba ang kita. Noong January 2017, isinara nila ang lahat ng natitirang tindahan at nag-file ng bankruptcy. Naalala ngayon ng The Limited bilang isang dating fashion powerhouse na hindi nakasabay sa pagbabago ng retail landscape. Number 11. Pier 1 Imports. Ang Pier 1 Imports ay itinatag noong 1962 sa California at naging isang tanyag na retail chain na nagbebenta ng unique at eclectic na home furnishings, dekorasyon at accessories na may global-inspired na disenyo. Sa kasikatan nito noong 1970s at 1980s, nagkaroon ito ng higit sa 1,000 stores sa buong United States at Canada, kilala sa vibrant displays at masayang shopping experience. Gayunpaman, noong 2010s, humarap ang Pier 1 sa matinding kompetisyon mula sa online retailers tulad ng Amazon at mga big box stores tulad ng Target at Walmart na nag-aalok ng mas murang home decor options. Sa kabila ng mga pagsisikap na mag-rebrand at bawasan ang gastos, patuloy na bumaba ang kita. At noong February 2020, nag-file ang Pier 1 ng Chapter 11 bankruptcy at noong May 2020, inihayag ang tuluyang pagsasara ng lahat ng tindahan at online store. Samantala, inaalala ang Pier 1 bilang isang pioneer sa home decor retail na hindi nakasabay sa pagbabago ng retail landscape. Number 12. Hyatt Terraces Baguio. Ang Hyatt Terraces Baguio ay itinatag noong 1975
at naging isa sa mga pinaka-prestige hotels sa Baguio City, kilala sa kanyang eleganting disenyo, world-class amenities at panoramic view ng kabundukan ng Cordillera. Kung kaya't bilang bahagi ng Hyatt Hotel chain, ito ay naging paboritong destinasyon ng mga turista at negosyante at kilala rin bilang venue para sa malalaking events at social gatherings tulad ng kasalan, corporate meetings at high-profile na mga pagtitipon. Gayunpaman, noong July 16, 1990, ay isang malakas na lindol na may magnitude na 7.8 ang tumama sa Luzon na nagdulot ng pag-collapse ng hotel at pagkamatay ng maraming tao, kabilang ang mga bisita at empleyado. Kung kaya't ang trahedyang ito ang nagmarka ng pagtatapos ng Hyatt Terraces Baguio, na hindi na muling itinayo pagkatapos ng sakuna. Sa kabila ng pagkawala nito, ang Hyatt Terraces Baguio ay inaalala bilang isang dating simbolo ng luxury at trahedya sa kasaysayan ng Baguio City na minsang nagbigay ng karangyaan at ginhawa bago ang malagim na lindol. Number 13. Linens and Things. Ang Linens and Things, itinatag noong 1975 sa New Jersey, ay naging isa sa mga pangunahing retail chains sa United States na nagbebenta ng mga produkto para sa bahay tulad ng beddings, kitchenware at home decor. Sa kasagsagan ng kanilang tagumpay noong early 2000s, nakipagkumpetensya sila sa mga malalaking kumpanya tulad ng Bed Bath & Beyond. Gayunpaman, ang lumalaking presensya ng online shopping at matinding kompetisyon ay nagdulot ng problema sa kanilang negosyo. Kung kaya't noong 2006, binili sila ng Apollo Global Management, ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na i-restructure ang kumpanya, nagdeklara sila ng Chapter 11 bankruptcy noong 2008 at isinara ang lahat ng tindahan. Gayunpaman, ang brand ay pansamantalang nabuhay bilang isang online retailer, ngunit hindi ito nagtagal at tuluyang isinara noong 2018. Ngayon, ang Linens and Things ay inaalala bilang isang dating retail giant na hindi nakasabay sa pagbabago ng retail landscape at paglipat ng mga mamimili sa online shopping. Number 14. Old Country Buffet. Ang Old Country Buffet ay itinatag noong 1983 na naging isa sa mga pinaka-popular na buffet restaurant chains sa Amerika, kilala sa kanilang all-you-can-eat concept na nag-aalok ng malawak na seleksyon ng comfort food tulad ng fried chicken, mashed potatoes, roast beef, at iba't ibang desserts. Naging paborito ito ng mga pamilya at grupo dahil sa abot-kayang pagkain at maraming pagpipilian. Sa kasikatan nito noong 1990s at early 2000s, nagkaroon ito ng daan-daang lokasyon sa buong United States. Ngunit sa paglipas ng panahon, humarap ang Old Country Buffet sa matinding hamon dahil sa pagbabago ng consumer preferences kung saan mas pinili ng mga tao ang healthier options at sa matinding kompetisyon mula sa iba pang restaurant chains. Noong 2008, nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang parent company nito at patuloy ang pagsasara ng mga lokasyon. Noong 2019, tuluyang nagsara ang karamihan ng mga Old Country Buffet na nagmarka ng pagtatapos ng isang dekada ng operasyon. Number 15. Howard Johnson's. Ang Howard Johnson's o Hojo's ay isang iconic na American restaurant chain at hotel brand na itinatag noong 1925 ni Howard Deering Johnson sa Quincy, Massachusetts. Ito ay nagsimula bilang isang maliit na soda fountain at lumago ito bilang isang sikat na chain na nag-aalok ng high-quality ice cream at American comfort food tulad ng fried clams at hot dogs. Noong 1940s hanggang 1970s, naging isa itong paboritong stopover para sa mga naglalakbay na may higit sa 1,000 restaurants at 500 motor lodges sa buong Amerika. Kung kaya't kilala ang Howard Johnson's sa kanilang orange rooftops at consistent na kalidad ng pagkain na naging simbolo ng American road culture. Gayunpaman, noong 1980s nagsimulang humina ang chain dahil sa matinding kompetisyon mula sa fast food chains tulad ng McDonald's at ang pag-usbong ng budget motels. Noong 2017, nagsara ang huling Howard Johnson's Restaurant na nagmarka ng pagtatapos ng isang era sa American dining history at naalala ito bilang isang pioneer sa hospitality industry. Number 16. Steve and Barry's.
Ang Steve & Barry's, itinatag noong 1985 ni Steve Shore at Barry Prevor sa Philadelphia, ay naging tanyag na retail chain na nagbebenta ng abot-kayang branded apparel, footwear at accessories. Kilala ang tindahan sa kanilang everything under $10 na konsepto na nag-aalok ng stylish at college-themed merchandise sa napakababang presyo na naging paborito ng mga estudyante at budget-conscious shoppers. Sa kasikatan nito noong kalagitnaan ng 2000s, nagkaroon ng Steve & Barry's ng higit sa 200 tindahan sa buong Estados Unidos at nakipagtulungan sa mga celebrities tulad nina Sarah Jessica Parker at Venus Williams. Gayunpaman, dahil sa manipis na profit margins at lumalaking utang, naharap ang kumpanya sa matinding pagsubok. Noong 2008, nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang Steve & Barry's at tuluyang nagsara ang lahat ng tindahan. Naaalala ang Steve & Barry's bilang isang retail chain na nagbigay ng abot-kayang fashion, ngunit hindi nakaligtas sa mga hamon ng pamamahala at financial crisis. Number 17. Music One. Ang Music One ay itinatag noong 90s at naging isang kilalang retail chain sa Pilipinas na nagbebenta ng CDs, DVDs at iba pang music-related products. Matatagpuan sa mga pangunahing malls tulad ng Glorieta at Greenbelt sa Makati at naging paboritong destinasyon ito ng mga music enthusiasts at collectors dahil sa malawak na seleksyon ng local at international music, pati na rin ang mga rare at hard-to-find albums. Samantala, kilala rin ang Music One sa kanilang live performances at album signing events na nagdadala ng mga artists para sa mga tagahanga o fans. Gayunpaman, sa pag-usbong ng digital music at streaming platforms noong late 2000s, unti-unting humina ang Music One. Kung kaya't ang pagbabago sa paraan ng konsumo ng musika mula physical media patungo sa digital ay nagdulot ng pagbagsak ng kanilang benta. Samantala, sa kalagitnaan ng 2010s, tuluyan nang nagsara ang mga tindahan ng Music One. Bagaman inaalala ito bilang isang iconic na destinasyon para sa mga music lovers bago ang digital age. Number 18. Angkor Blue. Ang Angkor Blue ay itinatag noong 1972 bilang Miller's Outpost at naging isang tanyag na retail chain sa Amerika na nagbebenta ng casual apparel para sa kabataan at young adults. Naging kilala ito sa kanilang trendy at abot-kayang clothing lines, lalo na ang jeans, graphic tees at hoodies na naging paborito noong late 1990s at early 2000s. Sa kasikatan nito, nagkaroon ng Angkor Blue ng mahigit 200 stores sa buong United States na matatagpuan sa mga shopping malls. Gayunpaman sa kalagitnaan ng 2000s, nagsimulang humina ang Angkor Blue dahil sa matinding kompetisyon mula sa fast fashion retailers tulad ng H&M at Forever 21 at sa pag-usbong ng online shopping. Kung kaya't nag-file sila ng Chapter 11 bankruptcy noong 2009, ngunit nagpatuloy pa rin ang operasyon ng ilang tindahan. Noong 2011, inihayag ang tuluyang pagsasara ng lahat ng natitirang tindahan. Samantala, inaalala ang Angkor Blue bilang isang fashion destination na hindi nakasabay sa mabilis na pagbabago ng industriya. Number 19. All-Star Cafe. Ang All-Star Cafe ay itinatag noong 1995 bilang bahagi ng Planet Hollywood International at isang sports-themed restaurant chain na nag-aalok ng casual dining experience na pinalamutian ng sports memorabilia mula sa iba't ibang larangan. At ito ay suportado ng mga kilalang atleta tulad nina Andre Agassi, Joe Montana, Shaquille O'Neal at Tiger Woods. Nagkaroon ng All-Star Cafe ng mga tindahan sa prominenteng lokasyon tulad ng New York City, Las Vegas at Orlando. Samantala, kilala ito sa American-style comfort food at family-friendly na ambience. Gayunpaman, sa kabila ng backing mula sa mga celebrity at sports icons, naharap ang All-Star Cafe sa mga hamon dahil sa mabilis na pagbabago sa consumer preferences at matinding kompetisyon mula sa iba pang themed restaurants. Sa huli, nagdesisyon ang kumpanya na unti-unting isara ang mga tindahan at noong 2007, tuluyan nang nawala ang All-Star Cafe.
Gayunpaman inaalala ito bilang isang ambitious na konsepto na hindi nakasabay sa mga pagbabago sa industriya. Number 20. Montgomery Ward. Ang Montgomery Ward ay itinatag noong 1872 ni Aaron Montgomery Ward sa Chicago at naging isa sa mga pinakatanyag na department store chains sa Amerika. Nagsimula ito bilang isang mail-order business na nagbebenta ng iba't ibang produkto sa pamamagitan ng catalog na kilala bilang Wish Book. Sa paglago nito, binuksan ang unang physical store noong 1926 at sa loob ng ilang dekada, lumawak ito sa daan-daang tindahan sa buong bansa. Kung kaya't kilala ang Montgomery Ward sa kanilang malawak na seleksyon ng mga damit, appliances at furnitures. Gayunpaman, noong kalagitnaan ng 20th century, nagsimulang humina ang kumpanya dahil sa lumalaking kompetisyon mula sa mga retail giants tulad ng Sears at ang pag-usbong ng discount stores tulad ng Walmart. Kung kaya't nag-file sila ng bankruptcy noong 1997 at noong 2000, isinara ang lahat ng tindahan. Bagamat binuhay muli bilang isang online retailer noong 2004, hindi nagtagal ang operasyon. Naaalala ang Montgomery Ward bilang isang pioneer sa American retail na hindi nakasabay sa pagbabago ng panahon. Nakakatuwang maalala kung gaano kasaya ang simpleng pagpunta sa mga lugar na ito, na dati ay parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Nakakamiss, di ba? Pero gaya ng sabi nila, lahat ng bagay ay may hangganan at ang mga tindahan at kumpanya na ito ay tuluyan na maalam. Kung may namiss kaming iconic stores na gusto mong i-share, i-comment mo lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento at alaala. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.